Unang araw nga ng pagpasok ni Sak sa school. At eto nga, nag-prepared na nga ako ng babaunin niya. Bumili lang ako ng isang Oreo sa tindahan tapos isang Yakult. Sinama ko na rin nga yung natira niyang biskwit, itong maliliit. At dahil nga favorite niya nga ang itlog, kaya naman pinaglaga ko nga siya ng isa. Bale, hinati ko na nga siya sa gitna tapos nilagay ko na nga dito sa lagayan. Bale, itong nilagyan ko nga ay box yan. Binalutan ko nga lang ng foil. Tapos dinikit ko nga siya dito sa baunan. Hindi pa nga ako nakakabili ng baunan niya, kaya ito na muna ang gagamitin namin pansamantagal. Alauna na nga ng hapon, bali yung pasok niya ay 2:30. Kaya naman eto, pinakain ko nga muna siya ng kanin tapos itong gulay para naman hindi siya agad magutom sa school. Pagkatapos naman niya kumain ay pinaliguan ko na nga siya at binihisan ko na para mamaya ay ready na nga siya. At dahil nga first day niya sa school ay hahatid nga namin siya ni Shabaya. Habang hinihintay nga namin mag 2:00 ay pinabreastfeed ko na nga muna ito si Shabaya. At ito naman nga si Sakara ay pinapanood ko na nga muna. Habang nanonood nga siya ay sinapatusan ko na nga siya at sinuklayan ko na nga rin. Ready na nga kaming umalis, kaya naman sinuotan ko na nga siya ng polo. Isinabit ko na nga rin yung name tag niya at ready na nga rin yung mga dadalhin namin. Hinanapan ko na nga rin ang susuotin si Shabaya kasi kasama nga ito sa paghatid namin kay Kuya Sak niya. Babantayan nga muna namin si Kuya Sak sa school at baka umiyak. Medyo matatagalan nga kami sa school, kaya naman sinama ko na nga rin ito si Shabaya. Sinuot ko na nga sa kanya yung bag kasi 2:00 na nga. Dapat 2:20 nga ng hapon ay andun na nga kami sa school. Ayan na nga, ready na nga siya sa school. Kaya naman sabi ko ay mag-post nga siya at pipicturean ko nga siya. Nakasakay na nga kami sa tricycle papunta sa school. Bale, malapit nga lang dito yung school niya. Bale, sa labas lang nitong subdivision na tinitirhan namin. 5 to 10 minutes nga lang yung biyahe, andito na nga kami sa school. Pagkatiting nga namin dito ay dami na ngang naghihintay ng mga nanay at estudyante. Hindi pa nga kayo pinapapasok kasi nga wala pa naman nga sa time at masyadong maaga pa nga. Kaya naman tamang hintay nga muna kami dito. Tamang laro-laro nga muna sila ni Ate Gia niya. So habang naghihintay nga muna kami dito, sabi ko nga sa kanya ay magpicture nga silang dalawang magpinsan. Bale, parehas nga lang yung time ng pagpasok nila pero iba yung section nila. Bale, nung daycare nga ay classmates sila pero ngayon nga ay hindi na. Mga ilang minuto nga ay pinapasok na nga kami at pinapila na nga yung mga bata dito. At dahil nga first day of school nga, kaya naman pwede nga pumasok yung mga nanay at ihatid yung mga anak nila sa mismong room nila. Pinaupo ko nga muna ito sa Sakari at kinausap ko nga na aalis nga muna kami. Medyo sanay na rin naman nga itong iwanan kasi nga nung daycare ay sanay na nga siyang iwanan sa school. Pero maigi pa rin yung nagpaalam at nakausap ko nga siya para nga hindi na kami hanapin. Medyo nagtataka nga siya kung saan nga kami pupunta. Sabi ko naman sa kanya ay hintayin nga namin siya sa labas, doon sa court. Wala nga siyang kakilala sa mga classmate niya kaya naman naninibago siya. Noong nagbabay nga sa kanya si Shabaya ay nagbabay na nga rin siya. Bali, sinilip ko nga uli siya dito sa bintana. Okay naman, kaya naman lumabas na nga kami ni Shabaya. Yung court nga ay kadugtong nung school at dito rin nga yung labasan ng mga bata, kaya naman dito kami naghihintay. Dito naman si Shabaya ay tamang lakad-lakad lang dito at malawak nga yung space. Mag-aalasin ko na nga at labasan na nga, kaya naman madami nga naghihintay ng mga magulang dito. Ayan na nga yung teacher ni Sakari. Bale, pa isa-isa nga nilalabas yung mga bata. Yung wala pang mga sundo ay hindi na nga muna pinalalabas. Mark Anthony! Wala pa. Okay naman nga yung first day of school niya, kaya naman pwede na nga itong iwan bukas. Ay siya, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Babu!